Naging dahilan at kanino galing yung order para i-pull out yung ilang numbers of security details niya, particularly PNP, and then sabi nyo nga, yung sa PSG, nabawasan din ba base sa inyong investigasyon? Bakit nga po nangyari yon? Yung sa Anong nag-trigger noon? Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila, kasi merong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong na nasa news na ginawa ng PNP o reason ng PNP bakit mayroong ganong pullout. Then nung nakita ko namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Nung chinek ko namin yung news, yung per record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel. So marami pang naiwan. Yes po, Your Honor. And Okay. in fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yang bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng presidente. Mhm. So nakita ko namin na hindi siya sufficient para maging valid basis ng investigation. Hindi ko katulad dito sa threat against the president na apparent po yung utterances na nangyari. Okay. Mr. Witness, aware ba kayo at one point in time, I just don't remember what date was it, na pinulled out yung certain numbers of security personnel ni BP Sara? Yes, Your Honor. Based on the news, may nakita po kami noon. When was that? When did it happen? 2024 yata yung 75 PNP personnel Correct. from BPSPG, sir. Was that before the utterance of BP Sara in sa press con or after? Before, sir. Before. I think that's before, sir. Yeah. So would it be possible na because of that, nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit, kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na praning at Very much possible, sir. Po, yun po. but hindi niyo ba inimbestigahan bakit na pinull out yung security details niya? May nakita ho kami, sir, doon sa November 26 na video, kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinasabi siyang issue sa security niya doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng Presidential Security Command. I'm not familiar with that. So, doon ho yung... Okay. Sino pong nag-cause ng pull out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos? Hindi ko ho siya masyado. Pero I think part ng reorganization, Your Honor, ng PSG, if I'm not mistaken. Part ng reorganization. So, ilan po yung na-pull out? 75. Na Hindi ko po alam personnel. kung yan yun. Ang sinasabi ko po, Your Honor, yung dating BPSPG is under ng attached unit ng Armed Forces of the Philippines, kung di ako nagkakamali. And then, inilagay na siya sa ilalim ng Presidential Security Command. Yun po yung sinabi ng Vice Presidente during November 26 na security threat dahil dun sa event na yun. Yun po yung tiningnan din namin yan. Pati nga yung 75 personnel. Kaya lang again, hindi po siya sufficient na mag-establish ng apparent violation of any criminal offense. Kasi nga, para siyang normal na function ng agencies and departments. Yeah, Mr. Witness, yun sa akin na kasi yung pag-pull out ba ng security, was it sudden? Did it, I mean, ano yung naging dahilan? At kanino galing yung order para i-pull out yung ilang numbers of security details niya, particularly PNP, and then sabi nyo nga, yung sa PSG, nabawasan din ba base sa inyong investigasyon? Bakit nga po nangyari yon? Yung sa Anong nag-trigger noon? Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila kasi merong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong na nasa news na ginawa ng PNP o reason ng PNP bakit mayroong ganong pullout.
Then nung nakita ho namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Mhm. Nung chineck ho namin yung news, yung per record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel. So marami pang naiwan. Yes po, Your Honor. And Okay. in fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yang bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng presidente. Mhm. So nakita ko namin na hindi siya sufficient para maging valid basis ng investigation. Hindi ko katulad dito sa threat against the president na apparent po yung utterances na nangyari. Okay, dalawang katanungan na lamang, Mr. Witness. So base sa inyong investigasyon at karanasan, ilan ba dapat ang security detail ng isang Vice President? So, sorry po, Your Honor, wala po akong idea kung ilan Okay. po dapat yung... Last na lamang. So nung na-pull out yung ilan sa mga security personnel niya, sabi niyo nga 75, right? Sa PNP and then meron pa ata yung sa PSG. Nagreklamo ba siya? Sa inyong pagkakaalam? Doon sa November 26, Your Honor, I think ang isa sa issue niya na may threat sa security is yung paglipat ng BBSPG from attached unit ng AFP na maging under siya ng Presidential Security Command. Yun po yung narinig namin. Pero yung dito sa 75 personnel, insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa reports sa news, sa social media na nagreklamo siya na nawala yung 75. Pero baka maliho ako, baka mayroon lang akong hindi nakita. Pero insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa news na nagreklamo siya dun sa 75 transfer ng PNP personnel from BPSPG dinala dun sa Manila, Your Honor. At hindi na siya nag-request ng augmentation o dagdag doon sa mga nawala na security detail? Mukhang hindi na po, Your Honor. Wala ko kaming nalaman kung may ni-request ba siyang dagdag. So is it possible na dahil doon sa pag-pull out ng security details, nasabi ko na kanina, tinatanong ko na again one more time, na yun probably ang tinitingnan na reasons ng mga sumusuporta sa kanya, siya or anybody sa circle niya na eto na siguro yon. Tama po kayo, Your Honor. Thank you. Senator Judge Ontiveros, you may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, Yes po, Your Honor. nabanggit niyo kay Senator Judge Ejercito, hindi ngayon lang, kanina, yung admission against interest. Sabi niyo po ang mga pahayag ng Vice Presidente ay maituturing na admissions against interest. Tama po? Yes, ma'am. May diferensya po ba sa pagtrato sa pahayag ng isang tao kung pabor sa kanya o against sa interest niya ang admission? I think so, ma'am. Ano po? Kasi base dito sa issue natin, ang Vice Presidente is abogada. Alam na po niya yon na the moment she uttered those kind of statements, pwede ho siyang mag-fall in any criminal violation. So pagdating ho nung November 26, instead of avoiding mentioning those utterances, instead of denying mentioning or instead of denying that she made those utterances, ang sinabi po niya, ni-reiterate niya. Yes, sinabi ko yan na someone has to take revenge kung sakaling mangyari ito, mamatay ako. Yun po, Your Honor, ang nakita namin. Kaya ko nasabi na admission against interest po yun. So kung sa halip na i-reiterate niya, i-deny niya yung naunang sinabi, kung sinabi niya na hindi ko talaga minimin yan or may sinabi siyang maituturing na pabor sa kanya, iba po yung pagtrato nyo sa ganyang klaseng pahayag sana. Baka maging iba, Your Honor. Okay. So, ano po yung diferensya at saka halaga dun sa bigat na binibigay ng batas dun sa admission against interest?
Well, pinapakita ho rito in the natural order of things, hindi ho i-a-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya o na ikakaharap niya sa isang paglilitis, something like that. Kapag ho inadmit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya, maliwanag na ginawa niya yon, sinabi niya yon, at determinado siya sa mga pangyayaring yon o porsigido siya sa mga pangyayaring yon. So Your Honor. masasabi po bang mabigat o napakabigat ang diferensya, ang halaga na ibinibigay sa isang o sa ilalim ng batas ang isang admission against interest? Yes, Your Honor. Opo. Okay. Panghuli na lang po, Mr. Witness. Bakit nga po pinaparusahan ng batas ang grave threats kahit pa hindi natuloy sa physical act? Well, Your Honor, for purposes of peace and order among the populace, pag hindi ho in-address yung speeches o yung utterances na magka-qualify as grave threat, magkakagulo ho yung mga tao. Pwede na lang ho sabihin kahit na sino na papatayin kita pag ito nangyari, gagawin ko to sa iyo pag ito nangyari. So I think the wisdom of the law is to avoid the disorder, the anarchy, and the chaos that it would create, Your Honor. So yung sinasabi niyong wisdom of the law ay hindi lamang sitahin o parusahan yung isang bagay na tumuloy sa physical act, kundi mag-serve ng deterrent para gawin Yeah, ngayon yes, Your Honor. ng taong iyon or ng ibang tao, Yes, Your yung Honor. grave threats. Pwede po yun, Your Honor, to serve as a deterrent, Your Honor. So may preventive na value din nakikita kayo Yes po, Your Honor. bukod sa curative. Opo, Your Honor. Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator